Meron tayong malaking balita tungkol sa kaso ng vascular surgeon na inakusahan ng pagpatay sa kanyang asawa at sa asawa nito. Ito ang mugshot ni Michael Maki na nasa Ohio na ulit, ang inakusahan sa pagpatay kina Monique at Spencer Tepe. Nalaman din natin ang bagong detalye mula sa nagsasabing dating nobya ni Michael Maki. Malamang gusto nyong marinig ang sinabi niya tungkol sa umano'y relasyon nila. Nasa kaso tayo ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, bago tayo magsimula sa On The Case, gusto ko munang banggitin ang ating partner at sponsor Morgan, ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. Law firm sila na may 1,000 abogado at nakabawi ng $1 para sa 500,000 kliyente. Kamakailan, isang kliyente sa Florida ay tumanggap ng 12 mm mula sa insurance na nag-alok lang ng $350,000. Sa Pennsylvania, may kliyenteng tumanggap ng 26,400,000 ng alok ng insurance. Pinapadali ng Morgan at Morgan ang laban para sa iyo. Pwede kang mag-claim gamit ang telepono or sa forthepeople.com/over-the-counter kung nasugatan ka. Pwede mong i-click ang link sa ibaba o iscan ang QR code sa iyong screen. Ngayon, si Michael Maki ay bumalik na sa Ohio at ito ang unang pagkakataon niyang bumalik sa estadong iyon mula noon. Ayon sa pulisya, pinasok niya ang bahay ng dating asawa at asawa nito at binaril sila gabi habang nandoon ang mga anak nila. Ito ang bagong mugshot na inilabas ng Ohio authorities ngayong linggo ni Dr. Michael David Maki, isang vascular surgeon. Makikita niyo siya dito, nakatitig sa camera, na inakusahan ng krimen na yumanig sa Columbus. Maraming tao ang nayanig na sumusubaybay sa kwentong ito mula pa sa simula. Kaya pag-uusapan natin kung ano ang maaaring mangyari sa susunod mula sa pananaw ng batas sa ilang sandali. Bago ang pagre-record, nalaman namin kung kailan dadalo sa korte sa Ohio si Michael Maki. Gusto kong talakayin ang bagong impormasyon tungkol sa timeline, lalo na kay Michael Maki, kung sino siya, ugali niya, at mga ginagawa niya. Pagkatapos ng diborsyo niya kay Monique Tepe, dating sa Baterski, nagpakasal siya kay Michael Maki noong 2015, pero ito ay isang kasal, no, gaya ng napag-usapan na natin, na mabilis ding natapos noong 2017. Habang iniimbestigahan, lumalabas na tila maayos ang diborsyong ito. Walang diborsyong masayang pagdaanan, pero ito ay isa sa mga iyon. Isinampa ito noong 2017 at na-finalize matapos ang 1.5 buwan. Malinaw na walang tamang salita ang sino man para ilarawan ang diborsyong ito. Dahil sa mga paratang kay Michael Maki, marami ring haka-haka tungkol sa kanya, kung sino siya at ano ang ginagawa niya. Nakausap namin ang dating kapitbahay ni Michael Maki sa Chicago, na nagsabing mabait ito at di niya akalaing mapagbibintangan sa ganito. Sabi niya, madalas nag-iisa si Michael Maki at walang ibang kasama. May mga nakausap din kaming taga-bayan na nagsabing matalino talaga siya. Minsan nahirapan siyang makibagay sa lipunan. Nakapanood kami ng viral TikTok nitong weekend tungkol sa babaeng nag-claim na naging nobya niya si Michael Maki, ngunit nabura na ito. Sa TikTok na yon, nag-post siya ng larawan nilang dalawa ni Maki nang ipakilala niya ito sa pamilya niya. Hindi namin papangalanan o ipapakita ang mukha ng babae dahil hindi siya nagbigay ng komento. At hindi rin namin makumpirma ang kanilang relasyon. May ilang kawili-wiling sinabi siya ngayon. Nakipag-ugnayan kami sa TikTok user na ito para tanungin kung nais niyang lumahok at ibahagi ang kanyang karanasan. Hindi siya nagbalik ng sagot sa amin at binura na rin niya ang post na yon. Nagsisimula na sanang mag-viral yon at napapansin na ng ilang media outlets. Ayon sa babae, nakilala niya si Maki noong residente pa siyang si Ruhia. Kaya sa Virginia ito magaganap. Noong 2017 matapos ang opisyal na diborsyo ni Michael Maki kay Monique, sinabi ng babae na nakipag-date siya kay Michael Maki mula huling 2017 hanggang halos buong 2018. Tinalakay niya ang kasal kay Monique Tepe at kung ano ang sabi ni Michael Maki tungkol sa pagtatapos nito mula sa pananaw ni Maki. Sabi ng babaeng nag-post nun sa TikTok, nagulat si Michael Maki sa diborsyo dahil pag-uwi niya mula trabaho, dun niya lang nalaman. At wala na si Monique, na wala na rin ang aso nila. At wala na rin ang mga gamit ni Monique. Ngayon, yan ay isang pananaw kung iyon ang pinaniniwalaan ni Michael Maki. Dahil mayroon ding mga miyembro ng pamilya ni Spencer Tepe. Ayon sa bayaw niya sa Law and Crime, naniniwala silang naging verbal na mapang-abuso si Michael Maki kay Monique. Kaya sila nagdiborsyo. Ayon sa babae sa TikTok, nagulat siya sa mga paratang kay Michael Maki
dahil mabait at maayos ang pakikitungo nito sa kanya, ngunit tinapos niya ang kanilang relasyon. Dahil kahit mabait siya, hindi talaga nila nahanap ang malalim na koneksyon at parang may harang siya habang sila ay nagde-date. Ito ay isang tao na parang pumasa sa lahat ng pamantayan mula sa isang libro. Matalinong pananaw, The Times Recorder sa Zanesville. Ayon sa pahayagan noong 1974 nung grade 1 si Maki, nabigyan siya ng honorable mention sa Ohio Secretary of State Poster Contest. Pagdating niya ng 13, nabanggit siya ulit sa pahayagan dahil sa mataas na marka sa State Science Day. Pagkatapos, nung siya ay 14, nanalo siya sa City Spelling Bee. At pagkatapos ay nagtapos si Maki sa high school bilang top sa kanilang klase. Isa siyang National Merit Scholar at Biology Student of the Year at miyembro ng National Honor Society. Napasama siya sa top 25 ng American History Contest sa Ohio University at nakakuha ng honorable mention All-State sa football. Kung LinkedIn profile ito, ang galing niya. Sa tingin niya, tama ang direksyon niya. Pumunta siya sa Columbus at doon nakilala si Monique Sabatersky na naging Monique Tepe. May mga litrato silang magkasama sa Facebook noong 2013. Nag-date sila at nagpakasal noong 2015 parehong nasa late 20 dash. Kaya bilang mag-asawa, lumipat sina Monique at Maki sa Virginia at doon ipinagpatuloy ni Maki ang kanyang paglalakbay para maging isang surgeon sa pamamagitan ng pagre-residency. Noong Mayo 2, 2017 na isampa ang annulment ng kasal. Naghain din ng diborsyo si Monique sa Franklin County, Ohio. Ayon sa reklamo, nang magsampa siya ng diborsyo, mahigit 6 na buwan na siyang sa Ohio at si Maki ay nasa Virginia pa rin. Matagal nang tapos ang kasal na ito bago pa na-finalize ang diborsyo. Kaya mga 1.5 buwan matapos maghain ng diborsyo si Monique sa Ohio, naaprubahan ang diborsyo noong Hunyo 16, 2017. Ito ang kautusan ng diborsyo na nagsasaad na hindi magkasundo ang mag-asawa kaya may karapatan ang asawa na makipagdiborsyo. Ang kontrata ng kasal sa pagitan ng mag-asawa ay formal nang tinatapos at ang dalawang panig ay pinalalaya na mula sa anumang obligasyon dito maliban sa mga nakasaad sa kasunduan ng paghihiwalay. Makikita mo na nung Hunyo nilagdaan ni na Monique at Maki ang dokumentong nagwawakas sa kanilang kasal at inilalahad nito ang detalye ng diborsyo. Ang linyang ito ang pumukaw ng pansin namin lalo na dahil sa mga paratang kay Maki. Quote, ang bawat panig ay may karapatan sa privacy sa kanilang tirahan. Maliban na lamang kung pinapayagan dito. Bawal pumasok ang kahit sinong panig sa tirahan ng asawa nang walang pahintulot at paunang pag-aproba. Ang mag-asawa, lalaki at babae, ay maaaring at dapat maging malaya mula sa panghihimasok, autoridad at kontrol, direkta man o hindi direkta ng isa't isa ng lubusan. Na para bang siya ay walang asawa at hindi kasal ngayon, marahil ito ang karaniwang pananalita para sa mga diborsyo. Ngunit sa isang banda, ito'y malungkot na patunay ng nangyari sa bahay ni Monique noong Disyembre 30. Hindi malinaw kung bakit iniisip ng pulisya na Disyembre 30 pinili ni Maki para patayin sina Monique at Spencer Tepe, isang dentista. Hindi malinaw ang nangyayari sa buhay niya noon. Sa ngayon, ito lang ang alam natin kay Maki bago namatay ang mga Tepe. Mukhang tumatakas siya sa kaso ng malpractice sa nananawada. Noong 2024, inakusahan ng isang physician's assistant ng maling paglagay ng catheter bago ang procedure. Ngayon, sinasabing nabali ang catheter at naiwan ang 86 na pulgadang bahagi nito sa katawan ng pasyente. Noong panahong yon, nagtatrabaho si Maki sa isang surgical group at siya ay isinama sa kaso. Hindi dahil sa procedure mismo, kundi dahil ayon sa kaso, siya ang responsable sa pagsasanay ng naglagay ng catheter at sinabing hindi niya ito ginawa. Pero ang nakakabahalang bahagi ng kwento tungkol sa kasong ito ay nang dumating ang oras na dapat bigyan ng mga dokumento ng korte si Michael Maki kaugnay ng kasong ito, walang makahanap sa kanya. Nawala siya. 9 na beses sinubukan ng kumpanya na ihatid sa kanya ang binagong reklamo, pero hindi siya matagpuan sa Las Vegas simula 3 buwan bago ang mga pagpatay. Bukod pa rito, nag-expire ang lisensya niya bilang siruhano sa Nevada noong tag-init ng 2025. Pero ang sariling opisina niya sa dokumento ng korte ang nagsabi nun. Si Dr. Michael Maki ay bigla na lang nawala at sinasabing ang address na ibinigay niya sa kanyang opisina ay hindi totoong address. Ngayon, nung pinatay ang mga tipi, nagtatrabaho si Maki sa medical center sa Rockford, Illinois, mga 1.5 oras sa kanluran ng Chicago. Si Maki ay nakatira sa isang marangyang kondo sa Chicago at ito ang police video ng imbestigahan ang property matapos siyang maaresto. Ayon sa pulisya,
May nahanap silang mga armas sa apartment sa ika-12 palapag, kabilang ang isa raw ay konektado sa krimen. Ayon sa pulisya sa Columbus, may natukoy na silang koneksyon. Noong Disyembre 30 ng umaga, di umano'y nagmaneho si Maki mula Rockford, Illinois, papuntang Columbus na 7 oras ang biyahe. Di umano'y pumasok siya sa bahay ng mga tepe at binaril silang dalawa ng paulit-ulit sa kwarto sa ika-2 palapag. Pagkatapos, umalis siya at nagmaneho pabalik sa Rockford, kung saan siya inaresto makalipas ang ilang araw malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan ngayon. Di umano'y inaresto siya ng mga federal agent mula sa Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives sa isang Chick-fil-A mahigit 10 araw matapos ang mga pagpatay. Ang 4 at 1 taong gulang na anak ng Tepe ay nasa bahay nang pinatay umano ni Michael Maki ang kanilang mga magulang, pero hindi sila nasaktan. Meron ding golden doodle na aso sa bahay. Hindi rin nasaktan ang asong iyon at silang lahat ay nasa pangangalaga na ngayon ng pamilya. Michael Maki. Siya si Michael Maki. Unang humarap siya sa korte ng Winnebago County, Illinois noong Enero 12. Kalma niyang sinabi ang kanyang pangalan sa hukom nang tanungin siya. Pagkatapos, isinuko niya ang kanyang karapatan sa extradition na nagbigay daan para makabalik siya sa Ohio. Nasa bahaging ito na ng kwento, inakusahan ng grand jury sa Ohio si Michael Maki ng 5 kaso. Kaya hindi na lang siya nahaharap sa 2 bilang ng aggravated murder, kundi 4 na ngayon ang aggravated murder at 1 pang aggravated burglary. May bagong impormasyon tayong natutunan tungkol sa umano'y dala niya nung gabi ng mga pagpatay. Narito ang indictment. Sa aggravated murder, may espesifikasyon ito sa paggamit ng automatikong armas, silencer o ipinakitang baril. Mas partikular, sinasabi ng mga grand juror na natuklasan at tinukoy nila na si Michael Maki ay may dalang baril na may kasamang muffler o suppressor. Nasa kanya o kontrol niya habang ginagawa ang krimen. Ngayon, pati ang aggravated burglary ay idinagdag na rin. Naniniwala ang grand jury na may sapat na ebidensya para mapatunayan iyon. Si Maki ay pumasok sa bahay ng mga tepe nang walang pahintulot at may dala o ginamit na nakamamatay na sandata o tinakot o sinakta ng iba na parehong kwalipikadong salik sa batas ng Ohio. Ngayon, sinabi ng pulisya na naniniwala sila na ang taong ito ang kanilang person of interest. Naalala mo ba ang video na ito? Yung taong nakita sa surveillance ng kapitbahay na naglalakad sa likod ng bahay ng mga tepe nung mga oras na yon? Ayon sa pulisya, pinatay sila bandang 2:05 noong Disyembre 30. Ngayon, naniniwala silang si Michael Maki ang person of interest. Ayon sa pulisya, may mga impormasyon pa silang hindi pwedeng ilabas na nag-uugnay sa kanya sa insidente. Hindi pa sinasabi kung paano siya nakapasok sa bahay ni Spencer at Monique Tepe. Ayon sa pulisya, walang palatandaan ng puwersahang pasok kaya misteryo pa rin ito. Ang abogado ni Maki para sa extradition na isang public defender sa kanyang pagdinig sa Illinois ay nagsabi sa lokal na media na inaasahan niyang maghahain ng plea na not guilty ang kanyang kliyente sa mga kasong kinakaharap niya sa Ohio. At makikita natin kung ano ang mangyayari kapag siya ay tuluyang iniharap sa korte. Sa ngayon, nakatakda siyang iharap sa korte sa Columbus sa Biyernes ng 1:00 ng hapon. Kasama natin si retiradong hukom Finan Rocker mula Ohio na ngayoy abogado para talakayin ang kaso. Maraming salamat, gaya ng dati, sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime. Maraming atensyon ang nakatuon sa kasong ito at may magandang dahilan dahil maraming impormasyon ang lumalabas. Malaking kaganapan ang pagbabalik ni Michael Maki sa Ohio. Na-extradite na siya sa Ohio. Ano ang kasunod? Salamat sa pag-imbita sa akin. Masaya akong narito. Si Maki ay kinasuhan at na-extradite. Ano ang ibig sabihin ng extradite? Ibig sabihin, ililipat ka sa ibang lugar na pwedeng mangyari sa 2 paraan. Una, pwede kang kusang loob pumayag sa extradition kung alam mong kailangan mong harapin ang kaso sa ibang lugar. O pwede mo ring sabihin, hindi, kailangan pa nila akong kunin. Karaniwan, may legal na proseso na tumatagal ng 10 araw hanggang 2 linggo. Pumayag siya sa extradition at isinuko ang karapatang tutulan kaya ibabalik siya sa Ohio. Isusunod siyang dadalhin sa harap ng hukom ng common pleas para sa arraignment. Karaniwan, may 2 arraignment. Sa Ohio, kapag may felony case tulad ng aggravated murder at aggravated burglary, tulad ng kaso niya, kinasuhan siya. Sa palagay ko, 5 beses iyon at kapag nangyari, may unang kaso sa municipal court. Sinusuri ng grand jury ang ebidensya at nagdedesisyon kung itutuloy, babaguhin, babawasan o ihihinto ang kaso, indictment. Pagkatapos ng pangalawang arraignment, tinatakda ang schedule ng kaso na i-assign ito sa permanenteng hukom at mas nagiging maayos ang proseso.
At kapag tiningnan natin ang mga kasong isinampa laban sa kanya, particular na ang aggravated murder, at sa tingin ko kapag narinig natin ang aggravated murder, alam natin na hindi lang basta pagpatay iyon. Mas mataas pa yon kaysa sa ordinaryong pagpatay. Sa Ohio, ano ang ibig sabihin ng aggravated murder? Kaya mahalagang maintindihan ang aggravated murder na may murder muna at ang kasong murder syempre ay ang pagpatay ng isang tao ng walang karapatan. Ang murder ay may parusang 15 taon hanggang habambuhay na kulong. Ngayon, yung aggravated murder ay may kasamang ibang pangyayari habang ginagawa ang krimen. Pagsasagawa ng isa pang felony tulad ng aggravated burglary or murder for hire, alam mo na? Yung aggravated murder ay nagsasaad na may ilang mga nagpapagaan na kalagayan na nagtaas ng posibleng parusa. Ibig kong sabihin, pareho pa rin ang ebidensya, maliban sa kailangan mong idagdag ang dahilan kung bakit ito naging aggravated, kailangan mong patunayan yon. Tatlo lang talaga ang posibleng parusa. Para sa pagpatay, sentensya ay 15 taon hanggang habambuhay. Pero kung aggravated murder, mandatoryong habambuhay na sentensya agad. Ang habambuhay na sentensya ay maaring may parole matapos ang 20, 30 o 35 taon o maaring walang posibilidad ng parole. Sa ilang pagkakataon, ang aggravated murder ay pwedeng magresulta sa death penalty at dapat itong nailahad sa sakdal, di ba? Wala pang senyales na gusto nilang ipataw ang death penalty sa mga kasong ito. Kailan ito karaniwang lumalabas? Kung naniniwala silang sinadya at pinagplanuhan ito ni Michael Maki, sasabihin nilang ganoon ang kaso. Ayon sa pulis, may mga batang nasa loob ng bahay. Hindi sila nasaktan, pero tiyak na may epekto ito sa kanila habang buhay dahil sa umano'y ginawa niya. Sa anong punto ng proseso pumapasok ang posibilidad ng parusang kamatayan? Na may ilang situation sa Ohio na ang piskal ang may kapangyarihang magpasya. At linawin ko lang, laging may kapangyarihan ang piskal kung itutuloy ba niya ang parusang kamatayan, kung akma talaga ang mga ebidensya. Isang halimbawa ng estado na humahabol ng parusang kamatayan ay kapag pinatay ang opisyal ng gobyerno. Isa pang pagkakataon ay kung maraming tao ang napatay, halimbawa kung ito ay isang serial killer. Hindi ibig sabihin na agad kang kwalipikado kung dalawa lang. Ngayon, tinitingnan natin ito sa pananaw ng tao at bilang ordinaryong mamamayan, masasabi nating, aba, mabigat na kaso yan. Ibig kong sabihin, alam mo, kapag tinitingnan ng hate crime, sinasabi nating mabigat iyon, pero hindi lahat ng mabigat na kalagayan ay tungkol sa may nawala ng buhay. May argumento na ito ay hindi makatarungan at labag sa batas, kaya maaring mapangatwiranan ang parusang kamatayan. Pero ang batas, lalo na sa Ohio, ay malinaw kung sa anong mga pagkakataon maaring ituloy ng isang piskal ang parusang kamatayan. Sa espesifikasyon, makikita mo ang espesyal na tala sa ikinaso sa kanya, na pinaniniwalaan ng mga autoridad na gumamit siya ng silencer umano dito. Bakit mahalaga yon? Bukod sa malinaw na pagtatangkang pagtakpan, kung siya nga ay nagkasala sa mga ibinibintang sa kanya. Bakit mahalaga ito sa batas? Kaya't naging mahalagang detalye sa kaso na pinaniniwala ang gumamit siya ng silencer. Sa totoo lang, bukod sa kasong aggravated burglary na isang nagpapabigat na situation ang pagpatay habang gumagawa ng isa pang mabigat na krimen, ang paggamit ng silencer sa pagpatay ay maaaring ituring na nagpapabigat na salik kaya't maaaring gamitin ito bilang batayan sa aggravated murder imbes na simpleng murder. Ang silencer, sa totoo at sa kasaysayan, ay ginagamit upang subukang takpan o itago ang masasamang gawain ng isang tao na gumagawa ng ganitong uri ng krimen. Kaya ang paggamit ng silencer at ang paraan ng kanyang pag-alis sa pinangyarihan ng krimen, pati na rin ang pagtatangkang itago ang kanyang pagkakakilanlan at pagtakas. At ang mga iyon ay idinadagdag bilang mas tungkol sa motibo at mga ginawa kaysa sa pagpapabigat ng parusa na maaring kaharapin niya. Dito, tinitingnan mo ang kasong ito at alam mo na mula pa sa simula, nakakatakot na nawala ang buhay ng 2 taong ito. At habang sinusundan mo ang kaso, alam mo, naging misteryo ito sa loob ng ilang panahon. At siya ay inaakusahan pa lang sa puntong ito, hindi pa siya napatunayang nagkasala. Pero nang malaman na ito pala ay ang dati niyang asawa mula mga 10 taon na ang nakalipas, at isa pa siyang vascular surgeon mula sa ibang estado. Kaya maraming interesado sa kwentong ito, lalo na sa trabaho mo. At bilang isang hukom, ibig kong sabihin, naging bahagi ka na ng mga kaso
na may kinalaman sa mga talagang masasamang tao at si Michael Maki ay inaakusahan na ganoon din. Ano ang pinaka namumukod tangi sa iyo tungkol sa kanya sa puntong ito base sa kanyang pinagmulan at sa mga inaakusa sa kanya? Sasabihin ko sa iyo, bilang isang hukom, naging hukom ako ng 13 taon at naging taga-usig muna ako bago ako naging hukom. Isa sa mga bagay na agad kong napagtanto sa simula ng aking karera ay ito. Ang idea na ang sistema ng hustisya ay mas nakatuon sa mga ginawa ng isang tao kaysa sa kung ano ang tingin natin sa pagkatao niya ay mas mahalaga. Kadalasan, kapag tinitingnan natin ang mga tao ayon sa profession, napapansin natin ang mga doktor at minsan ang mga abogado. Bagamat maraming biro tungkol sa mga abogado na may kinalaman sa masasamang gawain na ginagawa ng mga abogado, pero marami ring profession na nakakagulat ang mga ginagawa. Kapag naririnig nating sila ay sangkot sa krimen, ang totoo, may mga sociopath, psychopath at mapanganib na tao na nakakapasok sa education at trabaho sa anumang profession. And mukhang dito may isang tao na 10 taon matapos ang diborsyo ay may malinaw at sinadyang layunin sa kanilang isipan. Na bumalik sa bahay ng dati niyang asawa kung saan may mga bata at patayin ang kanyang asawa at ang kanyang dating asawa habang naroon ang mga bata. Mukhang ito ay isang tao na alinman ay lumala na ang pag-iisip o matagal nang may masamang balak. At marahil ay hindi napansin dahil sa kanyang profession bilang isang vascular surgeon. Sa press conference, sinabi ng hepe ng pulisya sa Columbus na naniniwala silang kaso ito ng karahasan sa tahanan. Malinaw na may naganap na kasal at maaari mong iugnay sina Michael Maki at Monique Tepe. Pero ang tanong ng marami ay bakit? Bakit ngayon, isang araw bago bisperas ng bagong taon? Matagal na silang hiwalay. Lumipat siya sa ibang estado at ipinagpatuloy ang buhay. Pero kung titingnan ang paghatol sa kanya at kung nagkasala siya sa ibinibintang, gaano kahalaga para sa mga piskal malaman kung bakit niya ito ginawa? Tungkol sa dahilan at motibo ng nangyari nung gabing yon. Sa pagpapatunay, dapat nating maintindihan ang mga kriminal na hatol. Katibayan na lampas sa makatwirang pagdududa ang pinakamataas na pamantayan ng ating legal na sistema para kunin ang buhay, kalayaan o ari-arian ng tao. Nakakatulong ang motibo sa pagpapatunay ng pamantayan pero di ito kailangan. Kung ang tanging kaya lang nilang mapatunayan o maipakita ay ang ebidensyang sa katunayan, nagpapakita na siya ang taong gumawa ng mga karumaldumal na pagpatay na ito. Hindi kailangan ng motibo pero pwedeng makatulong. Tiyak maipapangako ko na ang mga veteranong investigador at detective sa kasong ito ay masigasig na nagsusuri ng ebidensya. Alam mo, meron tayong mga online na tatak, meron tayong mga tatak sa social media. Magkakaroon ng mga relasyon at katrabaho na i-interviewin ng mga detective para malaman kung may makukuhang pahiwatig ng motibo. Nakakatulong ito pero hindi kailangan para mapatunayan ng lampas sa pagdududa. Malalaman lang natin kung may lumitaw na pahiwatig habang iniimbestigahan. O marahil, kung siya nga ay talagang nagkasala sa mga kasong ito, siya mismo ang magpapasya na isiwalat ito. Marami pa tayong hindi alam at lalabas pa dahil simula pa lang ang prosesong ito. Batay sa ebidensyang inilabas ni Elaine Bryant, hepe ng pulisya ng Columbus, naniniwala silang may video surveillance sila sa kanya sa likod ng bahay. Naniniwala silang ang taong nakita nila na interesado sila ay sumakay ng kotse pabalik sa Rockford, Illinois at iyon daw ang kanyang sasakyan. Sinaliksik din nila ang apartment niya sa Chicago at naniniwala silang may connection siya sa baril na ginamit sa pagpatay sa tipi. Sa tingin ng publiko, matibay na ebidensya iyon laban sa isang tao lalo na para sa abogado ng depensa ng sino mang may hawak ng kaso. Ibig kong sabihin, paano mo haharapin yon kung alam mo na yon? Kahit andun lang ang dating asawa nung pinatay ang mag-asawa at nakatira siya sa Illinois. Parang nakakabigat na yon sa sarili nito kahit na palatandaan lang. Paano mo bilang isang abogado ng depensa haharapin ang kasong ito? Alam mo ang kailangan mong labanan ang iba't ibang elementong iyon. Kung talagang naniniwala kang inosente si Michael Maki, Iba talaga ang paglilitis sa korte ng opinyon ng publiko kaysa sa korte kung saan ako nagsusuot ng roba at gumagawa ng desisyon.
ang mga bagay na nakikita natin at malaya nating nalalaman sa bahaging ito ng proseso. Ang katotohanan na ang baril na posibleng konektado sa krimeng ito ay natagpuan sa kanyang bahay sa Illinois at posibleng ang individual na nakita nila sa mga video ay siya nga. Kahit nagtatago siya, nahalata pa rin siya dahil sa paraan ng paglalakad niya. Habang pinapanood natin sa korte ng opinyon ng publiko, sinasabi nating siya talaga ang gumawa nito. Pero sa korte, maaring maghain ng motion para supilin ang ebidensya upang questionin ang karapatan ng pulis na pumasok sa bahay kung saan natagpuan ang baril. Paano kung pumasok sila sa bahay na walang legal na autoridad? Posibleng hindi na magamit na ebidensya ang baril na konektado sa insidente. Ano ang mangyayari kung ang depensa ay mag-focus na, oo, kamukha niya ang lalaki sa footage, pero kulang ang ebidensya lampas sa makatwirang pagdududa na siya talaga iyon. May isa pang kapitbahay na 3 kanto ang layo, pareho ang lakad at halos kapareho rin ang taas. Ibig kong sabihin, bawat issue ay sinisiyasat ng hiwalay ng mahusay na abogado ng depensa para malaman kung ano ang dapat questionin. Ang ebidensya na lampas sa makatwirang pagdududa ang pinakamataas na pamantayan sa ating sistemang legal. And kahit na muli gamit ang ating hindi na filter ng mga mata, nakikita at naririnig natin ang mga ebidensyang inilalantad at hindi pa ito marami sa ngayon ay inilalantad. May mga legal na kinakailangan at mekanismo sa bawat yugto ng proseso para ang ebidensyang iyon ay mapag-isipan pa lamang ng hurado. Siya ang hukom na magpapasya sa kaso. Sa huli, iniisip ko kung sino ang hukom sa kasong ito. Bigla kang nabigyan ng kasong tiyak na hahakot ng media attention habang tumatagal. Maaaring may mga kamera sa korte na nagmamasid sa'yo. Bilang hukom, humahawak ka ng malalaking kaso at naiintindihan ko yon. Pero pag dumating ang oras na lahat ay nakatingin sa'yo, alam ang pangalan mo at balita ka na sa buong bansa. Paano naghahanda ang hukom sa ganong sitwasyon sa mga paraang hindi alam ng iba? Alam mo, maraming beses sa aking karera na punong-puno ng mga camera ang mga korte. Bawat bagong station sa bayan may ilan na may epekto sa pambansang balita. And ang paraan ng aking paglapit bilang isang hukom, at sa tingin ko ganun din ang gagawin ng hukom na naitalaga sa kaso, ay pareho lang. Yan ang inaasahan sa bawat hukom sa mga kasong iyon. At iyon ay may patas na pag-iisip, hindi pa napagpapasiyahan, hinahawakan nila bawat kaso at binibigyan ng masusing pagsusuri at pagsunod sa batas at katotohanan gaya ng ginagawa nila sa lahat ng kaso. Bilang hukom, sinigurado kong patas ang pagtrato ko sa lahat ng kaso. Una, base sa nakatayo sa harap ko at pangalawa, sa mga maaring nanonood or may opinion dito sa kasalukuyan. Bilang hukom, dapat ba akong magpadala sa sigaw ng publiko, kagustuhan ng komunidad or sa mga nanonood? Nung panahon na yon, nilabag ko ang panunumpa ko, bagay na pilit kong iniiwasan. Pinaghihinalaan kong karamihan ng hukom na nanunumpang ipagtanggol ang konstitusyon at batas ay ganun din ang ginagawa. Kaya tingin ko pareho lang ang kilos ng hukom kahit may kamera o wala. Makikita natin ang takbo ng kwentong ito. Maraming atensyon dito. Bumalik na sa Ohio si Michael McKee para harapin ang mabibigat na paratang. Aabangan natin ang wakas nito. Retiradong hukom finanraker, abogado, salamat sa pagsama sa Law and Crime. Masaya akong narito. Sana ay maganda pa rin ang natitirang bahagi ng araw mo. Haharap sa korte si Michael McKee sa Biyernes, 1:00 ng hapon. Ito ang pagtatapos ng On The Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify at maaari mo na ring mapanood ang mga episode ng On The Case sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Magkita-kita tayo sa susunod.